ay hindi pa tungkol sa head knowledge, but heart knowledge. Knowing Jesus is intentional. So, kailangan talaga i-intentionin natin na maipamana yung legacy niyan, yung makilala natin pa ng pinakamalalim na pagkakilala sa ating Panginoon. So yan, intentional, sasadyain mo talaga. A godly legacy, nandun yung intentional na living, may perspective tayo. So kapag nakita natin yung mga anak natin, yung mga apo natin, nakikita natin na mas mahalaga yung God na sa kanila, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Alam mo yung mga anak natin na kapag nakikita nila, nagtataas tayong kamay pag nag-worship tayo, o mga apo natin, may mga apo na rin ako sa pamangkin kasi ganun. So, di ba, ang sarap ng pakiramdam? Ang anak ko nun kasi maliit pa siya dati. Nagsimula siya na, yung sanay siya, nakikita kami nagpe-pray, makita mo rin siya, ganyan din, ganun lang naman siya, di ba, parang, ay, nakakatuwa, may napapamana tayo. And madadala talaga yun ng ating pamilya or mga kakilala. So, sa paanong paraan pa ba natin may ipapakilala sa ang ating Panginoon? Sabi dun sa Deuteronomy 6:7. Sabi ron, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong mga noo, isulat sa mga hamba ng pinto ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ibig sabihin dito is intentional talaga. Sasadyain mo na may mga part na, kaya nga yung iba nagde-display ng mga word of God, diba, sa bahay. Ini-intentional na nyo na, pag nakita to ng anak ko, matatandaan niya to, or ng pamilya ko. Diba, yung iba nilalagay sa sakyan. So meron kami sa likod ng sakyan, Psalms 23, verse 1-6. So yun, sasadyain mo talaga. Yun yung sinasabing intentional. Share your faith, journey, spiritual struggles, and God's moment with your family. This can be a valuable legacy for future generation. Sabi po dun sa Romans 10:14, paano nga sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya sa Kanya? Paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi sila nakakapakinig patungkol sa Kanya? So paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? So intentional, i-share talaga natin yung salita ng Panginoon. Number 2 is, so number 1, knowing about Jesus. Number 2 is devotion to Christ. So sabi nga, ang tanging hangarin ko ngayon is lubusang makilala si Kristo. So yun po yung sabi ni Pablo dito sa verse 10. So ano kaya yung ibig sabihin ni Pablo dito? Hindi pa ba siya kontento na initially ipakilala niya si Kristo, or kundi ang kilalanin pa niya ito, 'di ba? Sabi niya devotion to Christ. So sabi ron, ano ba yung ibig sabihin ng devotion? Pag sinabing devotion is merong loyalty, may love, and merong enthusiasm. Pag sinabing enthusiasm, may kasiglahan pagdating kay Kristo. So marami sa atin dito na devoted kay Kristo, pero hindi sa paraan na gusto ng ating Panginoon. Parang religious lang, pero hindi talaga totally devoted. So godly legacy begins when we are intentional parent or person, di ba, who create a home that honors of God. So paano magkakaroon ng lubusang pagkakilala kay Kristo? So kailangan ipamana natin yung habit, yung lifestyle natin, na yung sa papakita how devoted we are sa ating Panginoon. So yan, prioritize your relationship with God. Magkaroon tayo ng time. So ito, pwede nyo itong ipamana talaga yung ginagawa natin yan, ginagawa nyo yan sa ating Panginoon, na intentional, daily. Yan nga sinasabing devotion na ginagawa nyo, yung lifestyle nyo, di ba? Na every 4:30 in the morning, nagpe-pray kayo, yung may mga Bible study, may fellowship, di ba? This set that foundation for a life that reflect Christ. Your devotion must be consistent. So yan, yung consistency nyo sa morning devotion, pwedeng-pwede po yan na maipamana sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao na nakakakilala sa atin. Ay, yan, consistent yan, kahit wala yan tulog. Pagka nag 4:30 or 4 o'clock, automatic, namulat ang mata niyan.
parang hindi na kailangan tukuran, di ba? So yun, model godly character. So kapag nakilala nila ang Diyos, mabilis nilang matutunan ang godly conduct or maka-Diyos. So be known for your integrity, kindness, humility, and forgiveness. So sabi nga, yung action daw natin speaks louder than words. Yung pagsalita ng I love you, diba? Thank you. So yan, yung pag-forgive natin sa mga tao, nakakakilala sa atin. So yun, sabi rito, conclusion, remember, building a godly legacy is a lifelong journey. Hindi ito pwede na parang pang isang arawan lang, isang buwan, isang taon. Lifelong journey po ito. It's not about achieving perfection, but about striving to live a life that reflect Christ, love and grace. So hindi pa po huli ang lahat para kung meron pa tayong mga dapat baguhin kasi parang, ay, oo nga, maaga nga yung nagde-devotion, parang devoted nga yan sa ganung bagay, pero napaka magagalitin naman, lagi nakabulyaw, di ba? So yun, baka may mga karakter pa tayo, attitude na pwede pang baguhin para talagang yun yung mamana sa atin na parang, kanino bang anak yan? Ay, anak yan ni May. Ay, si May pala, napakaano naman niya, napakasama naman ang ugali niya. Maka-Diyos nga, pero ugali naman niya, ganito. O, diba? So yun, may mga, alam ko, tayo, bawat sa atin, may mga pangit na ugali naman talaga. May mga magaganda na. So yung mga pangit na ugali, hindi pa naman huli lahat. Pwede pa natin yan ma-practice para kung may mama naman sa atin yung ating mga anak or mga mahal sa buhay, makikita pa rin nila yung godly legacy sa atin, totally. So leave a legacy that matters because it is of eternal significance. So, challenge. Ano yung tatak na iiwanan mo sa iyong sambahayan? Maalala kaya bilang magulang o Kristiyano na mayroong prinsipyo na yung tipong Sunday is negotiable, di ba? So yun, maalala kaya nila na lagi mong yung sa panguna mo sa pag-share ng Word of God, di ba? May pamana mo kaya yung mga consistent prayer life mo. So yun, recognize our dependence on God's grace. We are not capable of achieving God living on our own. Hindi naman talaga natin kaya pag sarili natin. We need His power and guidance. God has given us the power to live a godly life. So, kailangan lang is maging intentional po tayo. So, yun lang po yung sabi rito. Yung integrity talaga natin, so napakahalaga po yun. Sabi nga, actions speak louder than words. So, ma-share ko lang po itong konting to. Yung pagiging isang yung godly legacy, kapag kasi tayo Kristiyano na, alam mo yun, iba kasi yung ng Holy Spirit sa atin eh. Yung sabi nga, actions speak louder than words. Noong last year, meron dalawang tao ako na sobrang masasabi ko na parang galit na rin yung nararamdaman ko sa kanila. So alam po yun ni Sister Susan. Pero dumating yung panahon, syempre Kristiyano tayo, nag-church tayo, di ba? Nag-ano tayo, naggawain ng Panginoon. Pero syempre, nabalik sa atin yung sinasabihin ako ng Lord na, ay, nagtuturo ka pa naman, or isa kang Kristiyano, tapos meron kang parang tao na hindi kaayusan or kausap, ganyan. Hindi mo kinakausap, naiinis ka sa kanya, ganyan, kagalit mo siya. Tapos, isang araw, sinabi sa akin ni Lord na na parang, alam ko yung puso mo, hindi pinag-uusapan dito kung sino yung tama, kung sino yung mali. Sa mata mo tama ka, sa mata niya tama siya. 'Di ba? Hindi issue dito yung tama. Ang issue rito is paano ka magiging Christ-like person. 'Di ba si Christ is ang daming ginawa sa kanyang mali, pero siya ay naging mabuti pa rin. Laging hindi pa rin niya tinitingnan yung kasalanan natin. Pag lumapit pa rin tayo, burado lahat ng mga kasalanan natin sa kanya. 'Di ba? So 'yun, parang paano mo ipapakita? Tapos sabi sa akin ni Lord, ikaw na yung bumate. Hindi ka naman mamamatay ka ba kung ikaw yung maunang bumate? So isa yun sa bagay na napakahirap para sa atin. Lalo na pag alam natin sa sarili natin na tama talaga tayo. Di ba napakahirap po nun? Tapos dumating yung time na sabi ni Lord sabi ko, sige po Lord, gagawin ko po to, hindi dahil alam ko sarili kong tama sila or tama ako. Wala yon. Sige, gagawin ko po to para po sa'yo. Hindi po ito madali. Alam niyo po yung Sunday na yon, nakita ko yung isa, nasa may unahan ko lang na